Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Hilda ng Tanza, Cavite. Loyal subscriber mo ako since 2023. At madalas akong mag-comment at mag-share ng inyong mga kwento na ina-upload po ninyo sa YouTube. Lalo na sa mga horror stories na tinatampok ninyo. Meron akong istorya ng kababalaghan na isi-share ko sa inyo. Pero aaminin kong hindi naman ito masyadong nakakatakot. Pero alam kong worth it pa ring pakinggan. Meron akong kakambal. Siya si Arthea. Pero mas kilala siya bilang Art. Kami yung klase ng kambal na magkamukhang magkamukha. Parents lang namin ang nakaka-distinguish madalas kung sino si Arthea at sino si Hilda. Kung anong pinagkapareha namin sa pisikal na anyo ay siyang ikinaiba ng pag-uugali namin. Ako ay mahilig sa sports. Siya naman ang sports niya ay alak at baso. Bulakbol din siya. Madalas ako ang pumapasok sa mga klase niya para lang hindi siya mabuko sa mga kalokohan niya. Anyway, 18 years old kaming pareho nang makilala ko si Fabio. Best friend ang pinsa namin na si Kuya Ening. Hanggang sa niligawan ako ni Fabio. Alanganin akong sagutin siya kasi nararamdaman kong gusto rin siya ni Arthea. Tinanong ko siya kung gusto ba niya. Just to make things clear, ika nga. Hindi no, go lang kambal, bagay kayo. Pero papayag kaya sila mama? 29 na siya, 18 ka pa lang. Natatandaan ko pang sabi niya sa akin. Tuwang-tuwa ako nung sinabi niya yon. Bilang respeto sa magulang ko ay sinabi ko sa kanila. Sabi nila ay okay lang basta sa bahay manliligaw. Ayun nga, sa bahay nanligaw si Fabio. After 3 months ay sinagot ko siya. Tumagal ng 3 taon ang relasyon namin. Kalahati ng mga panahon na yon ay long distance relationship kami. Engineer kasi siya sa Dubai, once a year lang kung makauwi. Pero Papa Dudut, okay naman. Masaya ako. Ramdam ko yung pagmamahal niya sa akin. Fabio is my first love. Dumating yung araw ng graduation namin ni Art. Umuwi si Fabio pagbaba ko ng stage. Lumuhod si Fabio sa harapan ko at inalok akong magpakasal. Pakiramdam ko ng mga oras na yon ay ang haba-haba ng buhok ko. Tumatango-tango sa akin si Mama habang umiiyak si Papa. Umiiyak lang. Nung mapalingon ako kay Art ay parang ang sama ng tingin niya sa amin. Pero nung makita niyang nakatingin ako ay ngumiti siya. Binaliwala ko yon sa sayang nararamdaman ko ng mga oras na yon. Medyo naging selfish ako. Anyway, February 18, 2014 ang plano naming magpakasal ni Fabio. Kaso hindi dumating yung araw na yon. December 2013 ay umuwi kami nila Papa ng Batanes. Yearly kasi doon kami nagpapasko at nagbabagong taon. Nagpaiwan si Art. May lakad pa raw kasi sila ng kaibigan niya. That time ay wala akong gamit na phone kasi nasira yung kay Art. Hiniram niya yung sa akin. Ang saya-saya namin ng mga kaibigan ko sa Batanes nung binalita ko nang ikakasal na ako at abay sila. December 24 na nakasunod si Art. Yung itsura niya noon ay nag-glow. Kako nga sa kanya baka in love siya.
Baka maunahan pa kitang magpakasal, kambal. Natatandaan kong biro pa niya sa akin. Tatawa-tawa pa ako that time, kako pasabay na lang kami. Alam mo, why not? Sabi pa niya sa akin. Hagikhikan kami noon at sinaway pa kami ng tita namin dahil sa ingay namin. February 1, 2014 ay sinugod sa ospital si Art. Nahimatay kasi siya. Naabutan ko na sila mama doon. Si Papa ay galit na galit sa kanya. Sinong ama niyan? Narinig kong tanong ni Papa sa kakambal ko. Umiyak lang si Art. Si Mama, pinapatigil si Papa. Nang makita ko ni Papa ay sa akin siya bumaling. Ikaw, Hilda, alam mo ba kung sinong tatay niyang dinadala niyang kapatid mo? Huwag mo na siyang pagtakpan pa. Gulat ako noon. Hindi ko alam na buntis siya. Pa, huwag na kayong magalit. Andiyan na yan eh, ang sabi ko pa. Kahit takot ako pag galit si Papa ay nilakasan ko ang loob kong pakalmahin siya. Hindi na ako magagalit kung malalaman ko kung sinong Judas ang tatay niyan at nang maipakasal ko silang dalawa. Wika ulit ni Papa. Aaminin ko, natokso ako makipagtalik-talik kay Fabio. Pero naiisip ko ang mga pangaral ni Papa sa amin. Kaya sobra kong vinalyo ang virginity ko. Pasaway lang talaga itong si Arthea. Nakauwi na kami lahat at hindi pa rin umamin si Art. Kahit sa akin ay ayaw niya. Isang linggo pang lumipas ay naging busy ako sa trabaho ko. Kapapasok ko pa lamang sa opisina noon nang pauwiin ako ni Papa. Nadatnang kong yakap ni Mama si Art. Tatlo silang umiiyak. Nung makita kong namumula ang pisngi ni Art, kaya nagalit ako kay Papa. Buntis na nga ang kapatid ko at nagawa pa niyang saktan. Kung hindi ninyo kayang tanggapin ang kapatid ko, aalis na lang kami dito. Hinila ko palayo sa kanila si Art. Si Fabio ang ama ng dinadala niya, Hilda. Trinaydor ka ng kapatid mo. Nakausap ko na si Fabio. Alam mo kung anong sabi ng hayop na lalaking yon? Akala niya ikaw yon. At yung kapatid mo walang ginawa para mapigilan yon. Paglalahad pa ni Papa. Samantala ay hindi ko alam, Papa Dudut, kung bakit hindi ko nagawang umiyak nung malaman ko yon. Masakit yon pero ayaw lumabas ng luha ko. Art, bakit mo ginawa yun? Mahinahong ko pang tanong sa kakambal ko. May gusto ka ba sa fiancé ko? O sisa ko pa sa kanya? Oo, Hilda. May gusto ako kay Fabio. Matagal na. Sobra ako nasasaktan kapag nakikita ko kayong magkasama at masaya. Naiinggit ako. Palagi kong pinagdarasal noon sa Diyos na sana'y magbago ang isip ni Fabio at ako ang mahalin niya. Pero hindi nangyari dahil sa nasasaktan ako ng sobra. Kaya nag-decide na lang ako magpanggap na ikaw para maagaw ko siya sa iyo. Buong tapang na pag-amin ng kakambal ko sa akin. Hindi naman ako makapaniwala sa aking narinig ng mga sandaling yon. Pero hindi ko pa rin nagawang umiyak. Pero aaminin ko na sobra akong nasaktan kasi trinaydor ako ng 2 taong mahalaga sa buhay ko. Para maibsan ang sakit na nararamdaman ko ay nagpasya akong lumayo muna. Hindi naman ako pinigilan nila Mama. Pinatulungan pa akong makahanap ng trabaho sa Batanes. Hinihintay kong ikasal silang dalawa at makarating sa akin ang balita pero walang dumating. Nakapanganak siya, sinend sa akin nila Mama ang picture ng baby. Doon ako umiyak. Ako sana ang kasama ni Fabio na bubuo ng pamilya. Pero inagaw lahat sa akin yon ng kapatid ko. Hanggang sa isang madaling araw ay nagising ako sa ring ng phone ko. Si Mama, sa dami ng sinabi niya ay tatatlong salita lang ang nag-sink in sa akin. Arthea, patay at nagbigti. Kung ano man ang naipong galit sa dibdib ko para sa kanya ay natunaw yon. Pinagtitinginan ako ng mga tao sa bus sa pag-atungal ko. Si Fabio ang sumundo sa akin. Di tulad ng dati, normal ang tibok ng puso ko kapag nakikita ko siya. Nag-aaral siya ng voodoo. Bigla niyang sabi sa akin habang pauwi kami sa bahay. Nagulat naman ako sa narinig. Ano? Yun ang tangi kong nasabi noon. Tingnan mo yung atik ninyo, maraming manika doon. May mga libro din siya ng kung ano-ano.
Minsan ay nahuli ko siyang may kung anong nilalagay sa inumin ko. Ang kwento pa ni Fabio sa akin. Nagsasama kayo? Tanong ko. Masakit pero kailangan kong harapin ang katotohanan. Oo, pinakiusapan ako ni Mama, pero Hilda, ikaw ang mahal ko. December hindi ba? Surprise sana na uuwi ako. Nung tinawagan kita, sinagot mo naman. At akala ko'y ikaw yun. I'm sorry, sabi niya sa akin. Bakit hindi mo man lang nabanggit yun? Hindi ka ba nagtaka na hindi ko nauungkat yun? Usisa ako kay Fabio. Tinigil niya yung kotse sa tabi. After kasi noon, sabi mo, ni Art, na huwag pag-usapan. Sabi niya nagigilty siya dahil hindi natupad yung bilin sa inyo ng parents ninyo. Pero sabi niya sa akin na nagustuhan niya ang ginawa namin. Ako naman wala akong kaalam-alam noon na pinagtak sila na pala kita. Nasaktan at nasayangan ako, Papa Dudut. Kung hindi nagbunga ang isang gabing yon, kahit malaman ko ang nangyari sa kanila ay tatanggapin ko pa rin siya. Bakit siya nag-suicide? Usisa ko ulit sa ex ko. I don't know. Si Papa ang may hawak ng suicide note niya. Tanging sagot ni Fabio sa akin. Samantala gusto ko sanang isend sa inyo ang picture. Noong note pero disturbing masyado, Papa Dudut. Wala siyang pirma doon pero may thumb mark siya gamit ang dugo niya. Nakalagay doon na kaya niya nagawa yon dahil hindi siya kayang mahalin ni Fabio. Kahit pinakasalan siya nito. Alam niyang dahil lang yon sa anak nilang pinangalanan nilang Anthony. Ayon pa sa sulat ni Arthea, gusto niya na akong mamatay pero dahil hindi raw ako umuwi, hindi niya ako magawang patayin. Nakasulat din doon na gumawa siya ng ritual. Aware kayo sa movie ni Judy Ann Santos na mag-ingat ka sa kulam? May ganon pala talaga. Pwede pala yon. Ang pinagpapasalamat ko sa Diyos, isang taon na kong hindi umuwi ng Maynila dahil may isa siyang kulang sa ritual. Isang parte ng katawan ko. Napansin ko din noon, Papa Dudut, na yung handwriting niya ay halatang galit na galit. May mga part ng papel na nabutas sa sobrang diin ng pagkakasulat. Nahimatay si Mama nang mabasa yon at si Papa naman ay niyakap ako. Pina-autopsy ang katawan niya. Una kasi akala ni Papa si Fabio ang may gawa noon. May sugat kasi siya sa kamay at noo. Wala namang foul play at naniniwala kung hindi yon kayang gawin ni Fabio. Pero ang nakakabahala nung inotopsy, pumipintig pa rin ng puso niya. Sabi pa ng doktor noong napatingin siya sa gilid ay nakaupo raw doon ang kapatid ko. Parang bored na bored. Sa takot niya ay tumakbo siya palabas ng morgue. At doon na nga nagsimula ang kababalaghan sa buhay namin, Papa Dudut. Unang nakakatakot na naranasan namin, sila Mama kasama ng iba pa naming kamag-anak ay naroroon sa loob ng chapel kung saan ay nakaburo si Arthea nang nakita nilang biglang lumitaw ang kapatid ko sa harapan ng kabaong niya. Sinakal si Papa na nasa tabi ng kabaong. Yung isang pinsan ko ay hindi raw niya alam kung bakit pero bigla na lamang niyang binato ng Bible yon. Nawala raw bigla at may narinig silang sigaw. Sumunod si Fabio. Nasa tabi niya si Anthony sa kama nang may maramdaman siyang humahawak sa kasalanan niya. Noong magmulat siya ng mata ay nakita niya ang kapatid ko. Nung sisigaw raw sana siya ay bigla nitong sinakal si Anthony. Dapat pagkaluluwa ay hindi mo mahawakan, hindi ba? Pero nahawakan raw siya ni Fabio. Kasing lamig raw ng yelo at sobrang lakas. Naihagis siya sa pader. Ako, nagpaparamdam, nagpapakita at ilang beses niya akong sinubukang patayin. Mula nang ilibing siya hanggang ngayon. Minsan na hindi ako makapag-concentrate sa trabaho ko dahil para siyang nangiinis na umiepal. Papa Dudut, nagdarasal na lamang ako sa Diyos kapag ganon. Madalas ay nagbubukas mag-isa yung gasol namin at minsan pag nasa gilid ako ng kalsada ay bigla niya akong tinutulak papunta sa gitna. Namura pa ako ng driver dahil sa muntik na akong masagasaan. Gahibla na lang ang distansya. Nung hindi ko kinaya ang dami ko ng life and death situation. Feeling ko ay mababaliw na ako. Eye bags ko ang laki-laki na at mukha na akong nakabatak. Tinulungan na ako ng Diyos nung panahon na suko na ako
at ayaw ko siyang labanan. May grupo na dumating sa opisina. Yung pinaka parang leader nila ay nakatingin sa akin. Nagbasa sila ng Bible. Yung ka-office ko na aware sa nangyayari sa akin dahil kapitbahay namin nila tita. Sinabi sa kanila ang problema ko. Nasa likod nga lang naka-bad finger. Seryoso ang sabi ng lalaki na pangalanan na lang nating si Vince. Nangilabot lahat ng mga kaopisina ko, pati boss namin, sabi doon na lang kami sa may labas. Kamukha mo siya, kambal kayo. Alam mo bang ang mga kambal ay magkarugtong ang kaluluwa? Sabi sa akin ni Vince. So mamamatay na rin ako at siya ang papalit? Tanong ko. Umiling naman siya bilang sagot. Hindi, wala na sa mundong ito ang kapatid ko. Ang nilalang na yan ay demonyo. Ang sinabi mong ritual na ginawa niya ay totoo, pero hindi ang kaluluwa ng kapatid mo ang papasok sa katawang tao mo kundi ang demonyo. Aniya. Sabi nila pag suicide, diretso ng impyerno. Dagdag ko naman. Oo, masakit pero totoo. Pero kahit yang nasa tabi mo ay demonyo, mas malakas pa rin ang Diyos sa kanya. Wika ulit niya sa akin. Sa peripheral vision ko ay kita ko ang gumaya sa itsura ng kapatid ko ay galit na ang itsura. May sungay na rin sa gitna ng noo. Sumisigaw siya pero yung sigaw niya ay parang nasa malayo. Sa salita pa lamang ay mawawala na yan katulad nito. Sa banal na Diyos ni Jesus, lumayas ka, Satanas. Ang lumanay ng boses niya pero may kakaibang lakas, matatag yon. And in a second ay nawala yung nakakatakot na imahe. Babalik yon, pero maniwala ka lang sa Diyos at hindi ka niya pababayaan. Tanggapin mo si Jesus at hindi niya mahawakan ni dulo ng buhok mo o maging ng daliri mo sa paa. Paalala pa ni Vince sa akin. That day, I let Jesus enter my heart, soul and life. Sa mga unang buwan ay nakikita ko pa rin siya pero hindi na niya ako magalaw. Sa mga sumunod na buwan ay mga boses na lamang hanggang sa nawala na ito ng tuluyan. Dahil sa kapangyarihan at pagmamahal ng Diyos sa akin, kaya hindi na ako magawang saktan at linlangin pa ng diablo. At hindi na ako natatakot ngayon kasi alam ko at kumpiyansa ako na hindi hahayaan ng Diyos na mapahamak ako sa kamay ng isang manlilinlang. Samantala pinakilala ko si Vince kina mama at papa dahil sila ang sinunod ng demonyo para guluhin. Ayon, naging Christian na rin sila, tinanggap nila si Jesus, pati na rin si Fabio at dumating ang araw na hindi na muli naming nakita ang nilalang na gumagayat ng linlang sa kapatid ko. Sa kabilang banda lumipas sa mga taon ay nagkamabutihan kami ni Vince at nauwi sa isang masayang relasyon. At noong December 29, 2019 bago magpalit ang taon ay naikasal kami ni Vince sa simbahan. Sa ngayon ay may 2 na kaming anak at puro mga lalaki. Sa kabilang banda sina mama at papa naman ay okay na rin ang buhay habang si Fabio naman ay bumalik ng Dubai at isinama na niya ang kanyang anak na si Anthony. Papa Dudut. Totoo ang kasabihang walang manlilinlang kung walang magpapalinlang. Basta palaging isaisip na ang Diyos ay nandyan lamang para tayo ay gabayan at ilayo sa anumang kapahamakan dala ng mga puwersa ng kadiliman. Muli hanggang dito na lamang at maraming salamat po at magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Hilda. Maraming salamat Hilda sa pag-share mo ng iyong totoong kwento ng katatakutan sa amin. Nakakalungkot ang sinapit ni Orthea pero tama kayo na hindi siya ang nanggugulo sa inyo kundi ang diablo na gumagaya lamang ng itsura ng iyong kakambal. Samantala paano nga ba malalabanan ang puwersa ng diablo? Unang-una ang matibay mong pananampalataya sa Panginoong Diyos. Hindi ka lalapitan ng diablo kung matibay ang paniniwala at pagmamahal mo sa Diyos. Bukod naman sa iyong pananampalataya, mainam din na humingi tayo ng tulong sa alagad ng simbahan, lalo na sa mga exorcist o yung mga otorisadong tauhan ng simbahan na may kakayahang magpaalis ng diablo. And lastly, huwag kayong dumepende o magangad na gumawa ng kahit na anong kulam, gayuma o voodoo at iba pang mga practices o rituals na alam ninyong galing sa demonyo. Once na gumawa ka o tumangkilik sa mga ganitong practices, may sinasabi ang simbahan na madudungisan nito ang purity o kalinisan ng iyong kaluluwa
At kapag nadungisan na, may chance na ang dyablo para pumasok ito sa iyong buhay. Yun ang iwasan natin mga ka-online. Hanapin po ang Kaistorya YouTube channel. Pagkatapos po nito, para po makapakinig po kayo ng ibang horror story natin narrated by Jason Steele, produced by Papa Dudut. Ganon din ang Papa Dudut Family YouTube channel na kung saan ay namimigay po kami ng cash prizes every week. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut